So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So this moment of time, mga kasagutan nyo muli ang ating sasagutin at sana ay makatulong ang aking mga simpleng kasagutan sa inyong mga katanungan. Kaya mga kamanok, isa lang palagi ang hinihiling ko. Kung sa tingin nyo nakakatulong yung mga advice, mga tanong na sinasagot ko dito, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. So lahat ng comment ninyo mga kamanok, nakikita ko po yan. At the same time, willing po akong tulungan kayo at sagutin yan sa paraang alam ko po. Okay? So, kaya mga kamanok, kung nakapag-subscribe na kayo, nakapag-like, nakapag-comment, maraming salamat. At simulan na po natin ang topic ngayong gabing ito, yung ating mga sasaguting katanungan. Alright? So, ang unang katanungan ay galing kay Alan Mark Ramos. Ayan, so ang tanong niya, Idol, pwede bang magbigay pa ng Volplex kahit meron ng resin? Okay, pag sinabing resin, ito po yung pasas. Okay? So mga kamanok, alam naman natin na ang Volflex KQ, this is a supplementation or a supplement or ito po ay vitamina na oral na ibinibigay sa ating mga alaga para makatulong na mag-digest ng maayos ang ating mga alaga. Kasi ang mga manok na mabibilis tumunaw ng pagkain, sila po yung mga manok na healthy. Sila po yung mga manok na malulusog. So, kailangan po natin yung Volflex para magtunaw ng mas mabilis. Ikino-convert po nito ang feeds into energy. Ika nga para hindi bumagal ang panunaw ng manok, para dire-diretso ang panunaw, maganda ang droppings, Volflex ang ating binibigay. Yan po ay supplement, okay? So, yung pong resin naman, yung pasas, yan naman po ay natural. Natural foods na makakatulong sa ating mga alaga para makapagtunaw din siya ng mas mabilis. What I mean, ang pinagkaiba lang nilang dalawa is yung isa, tablet. Okay? Yung isa, natural fruit. Okay? Dried fruit. Pero kailangan nyo dito sa resin, yung medyo malambot, wag yung matigas. Kasi merong ganun may mga pasas na matigas. Baka yung iba dyan, nakakita sa rep, pagbukas, may pasas dito. Ito yung ginamit nung nung fiesta, nandito pa pala, meron pa pala isang balot. Matigas, huwag yon. Mas bumili kayo ng mas maganda yung tuyo, pero may kalambutan pa. Para sa ganun, makatulong para mas mabilis na matunaw. Baka mamaya, sa sobrang tigas ibinigay ninyo, sa halip na mauna pang matunaw yung pagkain, nahuli pang matunaw yung pasas dahil sobrang tigas. Hindi po Ang kailangan nyo po is yung medyo may kalambutan. Okay? So, kaya naman, nilagay ko na lang po dito. Hindi ko lang po saan lalabas dito para sa ganun, mas madali kayo makakuha ng maayos na resin o na pasas. Ilalagay ko po dito. Okay? Mura lang naman yon. Okay? So, kailangan pa ba magbigay ng Volplex kung meron ng resin o pasas? It's either pwede or hindi. Parehas po ang sagot. Pwede kang magbigay para sa mas mabilis na panunaw. Pwede rin namang hindi sapagkat meron ng resin Yung po yung natural. Kahit wala na kayong ibigay, okay lang. Kung magbibigay kayo, okay lang din po. Okay? So, kung short budget, huwag na kayong magbigay ng Volplex, yung resin na lang. So, ang resin po kasi, meron din siyang fructose. Pag sinabing fructose, ito po yung sweetener na galing sa prutas. Okay? Sa prutas po ito galing. Okay? Kaya po masasabi natin na kapag meron pong fructose, ginagamit po ito ng katawan para magbigay ng extra energy sa ating mga alaga. Kaya po na i-convert ito ng mas mabilis ang pagkain into energy. Alright? Dahil ito nga po ay merong natural fructose na nanggagaling sa kanya. So, sagot ko, in overall, kung pwedeng gamitan pa o bigyan pa ng Volplex kung meron ng resin, sagot ko po is pwede or hindi, parehas lang po ang sagot. Okay? So, next. Galing kay Ed Templo. Ayan. So, mega shoutout Ed Templo. Boss, ano ang dapat gawin sa manok na hindi bigla na nabuo ang loob? Okay? Sa ibang lugar, doon lang siya maayos. Ibig sabihin, meron daw siyang manok na pag dinala mo sa ibang lugar, hindi ganun katibay ang kanilang loob. Or something na sila is nai-stress. Para bang nagiging late maturing. Ano bang dapat gawin pag ganon? Alam niyo mga kamanok, may mga manok talagang ganyan. Lalo na kung halimbawa, buong buhay nila, doon lang sila lumaki sa isang place.
or doon lang sila lumaki sa isang lugar. Hindi nyo sila iniro-rotate, hindi nyo sila ginagala, hindi nyo sila dinadala doon sa likod ng bahay. Kaya pag po sila ay oras na sila ay dinala nyo sa inyong pupuntahan, talagang sila ay nalulungkot. Sila ay naninibago. Pag ganun mga kamamayan, kailangan nyo po dyan is i-hands-on nyo po yung manok. Ibig sabihin, bibigyan nyo ng masarap na pagkain yung manok, iiwasan nyo magkasakit, then i-rotate po ninyo. Weekly, kailangan nyo po silang ipalipat-lipat ng lugar para masanay po sila sa iba't ibang environment. Ganun po ang dapat gawin. Hindi po sila dahil sa sila po ay may problema, hindi po yun doon. Minsan kasi napapabayaan lang din natin sila, bigay lang tayo ng bigay ng pagkain at painom. Pero hindi natin naiisip na dapat pala bigyan din natin ng pansin yung mental health ng manok. Kailangan pala dapat ay naaalis natin paminsan-minsan sa isang lugar na ilalagay natin dito, doon, sa kabilang lugar, sa kapitbahay na igagala-gala natin. Okay? So yun po yung kasagutan ko dyan sa mga manok na nalulungkot o hindi po sanay o naninibago sa ibang lugar pag dinala natin. Okay? So next question galing kay Francisco Gavile. Ayan, so boss, tanong lang po, anong magandang vitamin sa sisiw, 1 month old? Kung vitamins po ang kailangan ninyo, maganda dyan is Progen-C. Pag sinabing Progen-C, ito po ay mayaman po ito sa mga nutrients, lalo na dun sa chlorella growth factor. Ito po ay para sa tao yung vitamins na to, yung chlorella. Pero inilagay po nila ito sa supplementation ng Progen-C. Bakit po? So dahil alam po nila na makakatulong din ito sa ating mga alagang mga manok, especially sa ating mga alagang sisiw, para mas mapabilis ang paglaki nila. At para sa ganun, mas maging mabigat, mas matimbang yung manok, maliit pa lamang, makikita mo yung growth factor development ng isang sisiw. So kaya masasabi ko na magandang vitamins is yung Progen-C. Okay? Vitamins for all generation nga. Ika nga. Pwede yan sa sisiw, sa tandang, sa inahin, sa kung ano pa mang edad ng manok. Pwede po yan sa lahat. Okay? Kaya po para sa akin, napakaganda po ng Progen-C. Alright? So next, ito naman galing kay Annaliza 7089. Idol, 2 drops per eye ba? Okay, ito po yung katanungan niya galing doon sa ating Oculin video. So, sa mga may kuraisang mga manok, so Oculin po ang ating ibigay para po sa ganun ay guminhawa yung kanilang mga mata. Kasi yung iba nating mga subscriber dyan, namang problema pagdating sa kuraysa ng kanilang mga manok, pag bigla na lang nagluha, nag-irritate, laging kinakamot, pinukuskus. So, Oculin drops po ang ating ipatak sa mata. So, pwede pong single drop lang, both eye. Pero kung may budget at marami kayong nabili, pwede pong 2 drops per eye. Okay? So, 2 drops na po, ang magkabilang mata na po para sa ganun ay hindi po ma-irritate yung isa. Halimbawa, itong isa okay na tapos biglang nahawa yung isa. Di ba problema? Kaya pagsabayin nyo na po. Kung papatakan nyo yung isa patakan nyo na rin po. Alright? So, 1 drop per eye okay na po yun. Pero sabi ko nga, kung marami kayong nabili, 2 drop per eye, mas okay. So next, ito galing kay Armando Lito Mahinay. Ayan, so Idol, normal lang ba 3 days bago ang aking pagkukumute? Nasa keeping na. Pero hindi niya inuubos yung kanyang pagkain. Normal po ba ito? So mga kamanok, kung hindi niya inuubos ang kanilang pagkain, make sure possible may mali po kayong nagawa or ginagawa. Sabi ko po sa inyo, kapag po nagpapahinga ang ating mga alaga, make sure na binabawasan po natin ang pagkain. Baka po mamaya naka-full feeding pa kayo. So, kung 3 araw na lang bago kayo mag-commute, pumunta sa inyong pupuntahan, i-injectan nyo na po yung manok. Bawas na po kayo dyan per day ng tigpa 5 grams. Kasi po mga kamanok, wala na silang activities Wala na silang workout and exercise. Kaya talagang babagal po ang panunaw ng ating mga manok. Kaya po napakahalaga po na mayroon tayong supplementation para sa panunaw nila. Tsaka at the same time, baka kaya hindi nag-uubos, hindi rin nagtutunaw. Possible, ganun po yung pangyayari. Possible, humina yung kanilang pagtunaw, kaya hindi po agad ganun nagiging empty ang kanilang bituka. O hindi nila nauubos ang kanilang pagkain. So, anong dapat gawin? So, kapag ka ganun, napapansin nyo na parang bumabagal yung panunaw, hindi po silang ipadrop.
Okay, ilagay nyo sa 4x4, hayaan yung gumalaw, hayaan yung kumilos, hayaan yung magsaya para bumilis po yung panunaw nila. O kaya naman, pwede nyo pakitaan sila ng mga pullets para ang manok gumalaw-galaw, gumalaw din yung kanyang panunaw. Okay, para bumalik sa normal. Then, bigyan nyo po ng supplementation Voltplex para po makatulong sa mas mabilis na absorption at panunaw ng manok. Okay? So, kung talagang ayaw magtunaw, biglang ayaw hindi nagtunaw talaga, laki pa ng butsi. Pwede po kayong magbigay ng workout and exercise, pero mild lang po. Para lang magtunaw. Makakatulong po yun eh. Kasi nga po, habang sila is nagpapahinga, wala na talagang workout eh, wala na talagang exercise. Kaya talagang yung pagkain, hindi agad matunaw. So, problema po yun pagka ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, magbawas ng pagkain, magbawas ng ibinibigay na pagkain sa ating mga alaga para hindi po natin maging problema yung hindi pag-uubos. Normal po na hindi mag-ubos kapag naka-full feeding pa po kayo. Okay? So, ilang muna sa ngayon mga kamanok ang ating mga katanungang sinagot at sa halip na gumawa pa tayo ng iba, minabuti kong putulin muna sapagkat masyadong magiging mahaba yung video natin. So, next video na lang yung iba mga kamanok pero sana kayong mahihiya na mag-comment at masagot ko yan next video. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.